prepare yung puso at isipan ng mga tao. Kaya doon sa mga pagbasa na ginagawa natin. So ngayon, yung letter A na to is amends. Doon sa making amends, you make amends. Ibig sabihin, ina-acknowledge natin yung ating mistakes at we take responsibility doon sa mga bagay na ginawa natin and we work towards personal growth. Ito naging role ni Elias, ito naging role ni Juan Bautista na i-prepare yung mga puso ng tao. So yung repentance, for example, ito yung isa sa mga tema na parati natin maririnig kay Elias at yun ang tema din na maririnig natin kay Juan Bautista. Yung pangangaral nila para maayos natin ang ating puso, maayos natin ang ugnayan natin sa isa't isa, at maayos natin yung ating buhay. Kaya tanungin mo yung friend na friend, maayos ba buhay natin? Oo, dapat natin ayusin ito. Sa pagdating ng ating Panginoon, mahalagang bagay ito na inaayos natin yung ating buhay. So yung first point, parang review lang nung nakaraan. Yung first point, ito yung three-pronged na preparasyon na ginagawa natin pag-Advent. So ano yung mga tenses na yun na sinabi ko, pag-Advent ang pinag-usapan. Pag-Advent, meron tayong preparation sa past tense. Meron tayong preparation sa future tense. Meron tayong preparation sa present tense. So pag sinabi natin preparation ng heart, ang ginagawa ng Advent para sa past, ibig sabihin na as we commemorate the first Christmas, kailangan nalinisin natin yung ating mga puso kasi binabalikan natin yung isang bagay na napakahalaga sa buhay ng tao. At yan yung kaligtasan na dala-dala ng ating Panginoon. Pag future naman, dahil we do not know kung kailan babalik yung ating Panginoon, hindi naman alam kung kailan tayo kukunin ng ating Panginoon. Kung kaya nililinis natin yung ating puso para anytime ready tayo na harapin siya. At yung pangatlo, yung present tense. Yung present tense, natural, ito yung nangyayari sa ngayon. Na kailangan i-prepare natin ang ating sarili. For example, in the celebration of the Holy Eucharist, para sa encounter natin with the Lord. So how do we prepare ourselves dito sa celebration ng Holy Eucharist? Pero merong dalawang pwede natin i-highlight na bagay natin ginagawa dito para malaman natin na talagang inihahanda yung ating puso para sa encounter. Yung first, sa liturgy of the Word. Itong part na to, liturgy of the Word. Sa pagsisimula pa lang natin, kinakausap na natin yung ating Panginoon. Panginoon, maawa ka. Kristo, maawa ka. Panginoon, maawa ka. So yung pare, yung sasabi, kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Inaayos na yung puso natin kung talagang seryoso ka habang ginagawa yon. Kaya ako sinasabi ito ngayon, dahil pag yung iba hindi masyadong seryoso sa part na yon, ay seryosohin na natin kasi we are about to encounter the Lord in the liturgy of the Word. Ngayon, kung hindi ka seryoso doon sa Panginoon, kaawaan mo kami. Pag hindi malinis yung puso doon, pagdating sa homilia, hindi ka rin masyadong tinatamaan kasi hindi mo masyadong mag-gets yung sinasabi ng ating Panginoon dahil hindi masyadong naging sensitive yung puso mo. Dahil sa simula pa lang, ay hindi mo na rin sineryoso yung pakikipag-usap mo sa Kanya na, Lord, patawarin mo ako, linisin mo yung puso ko para makarinig ako ng gusto doon sa mga sasabihin mo sa liturgy of the Word. Ngayon, yung second part, before naman natanggapin natin yung ating Panginoon as our personal Lord and Savior, may sinasabi na naman tayo at ano ang ating pinagdarasal. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Now, gaano kita kaseryoso sa pagsabi niyan, Panginoon, hindi ako karapat-dapat. Talaga kung seryoso ka na nagsasabi ka sa Kanya na hindi ka karapat-dapat o parang wala lang din sa iyo. Pero kung talagang seryoso ka, iniisip mo, bakit ka ako hindi karapat-dapat? Kung hindi ako karapat-dapat, doon pa lang sa simula, dapat tumingin ako ng pagpapatawad. At kung talagang makita natin napakatindi na, di dapat nampisal mo na ako para maging karapat-dapat ako na magpatuloy siya. Pero naniniwala pa rin tayo sa isang salita niya, kung talagang ihilingin natin sa ating Panginoon, sasabihin niya, maging kahit na hindi tayo karapat-dapat, ay siya ay magbibigay ng sarili niya sa atin at tayo ay tatanggap sa Kanya as our personal Lord and Savior. So before communion, nagagawa natin yan. At before ng liturgy of the Word, before ng homily, before ng readings,
ginagawa natin yan. Ngayon, yung second point ay yung preparation ng heart ng tao. Sinasabi natin na lifetime talaga ito na process. Yung transformation, napakahabang proseso ng transformation. Bago tayo makapagbago ng ating sarili, napakahabang panahon ang inihintay. Dahil may mga pag-backsliding pa tayo na ginagawa. So yung proseso niya ay napakahaba. Tanungin mo si friend, kumusta ba yung pagbabago mo? Totoo, kung pwede na tayo makapag-usap isa-isa. Tapos masabi natin yung prosesong pinagdadaanan natin. Ang dami natin ma-learn sa bawat isa. Pero minsan tinatago natin yun eh. Pero kaya tuwang-tuwa ako pag may kwento ko yung natulog ako na katabi ko si Boomer eh. Dahil napakaganda ng epekto na to sa buhay ko. Pangit nga lang talaga pakinggan mo anong nangyari. Pero napakaganda ng naging effect nito sa buhay ko. Ngayon, tayong mga Katoliko, nagtatanong ba tayo sa ating sarili? Am I honest enough to accept that there are things in my own life that need to be changed? Gaano ba ako ka-honest para may tanong ko sa sarili ko? Kung ano bang dapat ayusin sa buhay ko? Meron bang mga dapat ayusin? Honest ba ako sa pagsasabi na walang dapat ayusin? Honest ba ako? Sabihan mo kapatid mo, friend, sinungaling ka. Sinungaling ka pag nagsabi ka, wala ka lang dapat baguhin. Ako yung 62 na ako, napakarami pa ng listahan ko na dapat baguhin. Dahil hindi natin basta-basta nababago yung ating sarili. Paliban doon, dalawang H pala ito. Yung una ay honesty. How honest are we to accept? May mga bagay na dapat palitan. Yung pangalawang letter H na kailangan natin is humility. How humble am I? Am I humble enough to accept that there are things in my own life that I cannot change without His help? Walang tulong ng Diyos. Ulit-ulit ka sa gagawin mo, walang mangyari dyan. Dahil hindi ka humble enough to accept that there are things in your own life that you just cannot change. No matter how good you are, no matter how strong you are, no matter how prayerful you are, kailangan natin yung biyaya ng ating Diyos. Kaya sinasabi niya, my grace is sufficient. Sabi ni Paul sa kanyang letter, my grace is sufficient. Kung talagang honest tayo to accept that there are things in our own life that need to be changed, and humble tayo to accept na hindi natin kaya na wala siya. Meron na tandaan akong kwento tungkol sa pagbabago. Ito ay tungkol sa Katolikong leon. Yung leon na Katoliko. Minsan ay merong hunter na talagang napakagaling niya. Pag may nakita siyang mga hayop na gusto niyong hulihin, isang bala lang yan. Kayang-kaya niya, huling-huli niya kaagad. Tinatamaan niya kaagad. One time, may hinahabol siyang napakalaking leon. Hinahabol niya dahil gusto niyang iuwi. Habang pinupuntaryan niya, natatamaan niya, na-miss niya ang pagtama doon sa leon. Kaya nung marinig ng leon yung putok at hindi siya tinamaan, talagang bumalik yung leon. Sabi niya, akin ka. Sa takot ng tao, tumakbo. Hindi marunong magdasal yun eh. First time nakapagdasal siya. Habang tumatakbo nakapagdasal siya. Pero na-corner siya ng leon. Nung magkaharap na sila ng leon at wala na siyang matatakbuhan, nagdasal ulit. Panginoon, gawin mong Katolikong yung leon na ito. Para maligtas ako, gawin mong Katoliko. Sige na po, Panginoon. For the first time, nagdasal ako sa iyo. Gawin mong Katoliko itong leon. Sabi ng leon, tumahimik ka, ang ingay mo. Tumahimik ka dyan, magdadasal ako. Lumuhod nga yung leon. Lumuhod yung leon. Sabi ng leon, in the name of the Father, and the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Ay, salamat, Lord, salamat. Pinakinggan niya yung dasal ng leon. Sabi ng leon, bless us, O God, and this our meal, which we are about to receive from thy bounty. Katoliko na nga ang leon. Katoliko na nga ang leon. Pero leon pa rin.
Eh tayo ganyan, katoliko na tayo, pero may mga liyong-liyong dyan na lumalabas paminsan-minsan sa ating buhay. At gusto natin yun na i-get rid of. Gusto natin tanggalin yan sa ating sarili. But sabi ko nga, it takes a lifetime. It takes so long para yung mga bagay-bagay maayos natin. So mamaya, babalikan natin yung 7 capital sins na ilang beses ko rin sa inulit. Pero bago niyan, sinasabi sa atin na meron mga mortal sins at saka mga venial sins na aware tayo. At yun yung hinihinga natin ng pagpapatawad. So konting katisismo lang muna bago tayo magpatuloy. Yung mga mortal sins, ito yung mga aware tayo nito ng mga malalaking bagay ito, seryosong bagay ito na nagagawa natin, mga seryosong kasalanan ito na nagagawa natin, at ginagawa natin ito knowingly and willingly. Ibig sabihin na deliberate yung ating desisyon. Talagang alam mo, pero dinesisyonan mo pa na gawin mo kahit na alam mo na grabe na kasalanan ito. So yung mga examples dito, like for example, abortion. Example nito, adultery. Example nito, murder. So kung nangyayari yan, na deliberate, ibig sabihin pinag-isipan mo talaga, pero ginawa mo pa rin, yun yung sinatawag natin na mortal sin. Yung abortion, for example, dahil marami nakikinig ngayon, mas maganda na sabihin ko, yung abortion, yung ating law ng ating simbahan, nagsasabi na yung abortion na to, pag deliberate yung decision mo, na ilaglag mo ito, excommunication, yung direct na effect nito sa'yo. Automatic yun, direct effect sa'yo, excommunication, kung hindi mo alam. Eh ngayon alam mo na, kasi nakikinig ka. Sino dito ang hindi nakikinig? Hindi nakikinig lahat eh. So kung isama mo, kung ikwento mo pa yun sa iba, alam na ng iba na, ay, ang laki pala ng epekto nitong abortion pag ginawa mo ito. Kasi excommunication, yung kanyang direct na effect. Kung alam mo, eh ngayon nga, alam na nga natin. Eh ngayon, kung naging bahagi ka ng desisyon ng isa na i-abort yun, ibig sabihin, kung anong kasalanan niya, yung din ang kasalanan mo dahil ikaw nagkumbinsi sa kanya o naging bahagi ka sa desisyon na ginawa niya. So yung mga bagay na yun, yung tatawag natin mga mortal sins. And abortion is different from miscarriage. So para maging klaro kung ano yung deliberate na yan na decision, ano ibig sabihin yan, ibig sabihin pag miscarriage, hindi siya abortion. Kasi hindi mo deliberate decision na ihulog yun, na ilaglag yun. Kundi nalaglag siya, na miscarriage siya, dahil sa kung anong mga pangyayari yun, na hindi mo desisyon. Okay? So kung miscarriage yun, dahil iba yun sa abortion, hindi yung excommunication, yung direct na effect sa'yo. So yun ang ibig na sabihin nun. Yung maliban sa mortal sins, meron tayong mga venial na mga sins. Ito yung mga less serious na mga bagay na hindi naman talaga piniprescribe sa moral law na ganun ka serious, bina-violate mo. Pero minsan, kahit na venial lang ito, pag ulit-ulit mong ginawa at saka pag napakalaki ng epekto niya sa iba, maaaring hindi na venial sin yan, kaya mas maganda rin na kino-confess nyo kasi mapag-usapan pa yun doon sa confession kung bakit nagkaganon. Eh simple lang yung kasalanan mo, gossip lang. Okay, nag-gossip ka. Akala mo napakasimpleng, venial sin lang po yun, sabi ni Father, yung gossip. Kaya lang dahil sa kag-gossip mo, natanggal yung isa sa trabaho. Oh, gossip lang, totoo yun. Napakaliit lang yun. Yung ginawa mo ay maliit. Eh, epekto niya ay napakalaki. Eh, nasira, for example, yung relasyon niya sa asawa niya dahil sa kagagasip mo. Eh, ibig sabihin mo, dahil sa chismis na yun, nakarating sa asawa niya, nag-aaway sila, nagkahiwalay sila. Ikaw pa yun yung naging dahilan noon. So, hindi sa direct na tinitingnan mo, pero hindi mo nalaman na ganun pala siya. So, hindi natin basta-basta masabi kagad-agad na vinyal, maliit nga lang siya. Pero like for example, nagnakaw ka. At ang ninakaw mo ay maliit lang naman. Ninakaw mo ay like for example 10 KD lang ang ninakaw mo. Ay dati nga, yung corruption doon, billion pa. Sabi ay maliit lang yun. Ay problema yun, ang araw na yun, yun lang talaga yung pera ng ninakawan mo. Eh di, ang laking hirap na inabot niya dahil hinaalok yung 10 KD niya, wala na. Yung effect niya ay naging malaki kahit na konti lang ang kinuha mo. Dahil konti lang naman yung pera niya. Buti kung marami siyang pera. Sabi mo, kasalanan pa rin yun ang magnakaw. Pero less na kasalanan kaysa talagang walang pera yung tao. So, kasalanan pa rin yun. Pero mortal second o venial, hindi mo basta-basta kagad
masabi. So ngayon, ang sinasabi sa atin in canon in Catechism 1864, there are no limits to the mercy of God. But anyone who deliberately refuses to accept His mercy by repenting, hindi siya nagre-repent, rejects the forgiveness of his sins and the salvation offered by the Holy Spirit. Ito yung sinasabi nila na sin against the Holy Spirit. Sabi nga sa Biblia, di ba, hindi napapatawad yun. Hindi napapatawad dahil paano ka nga hihingi ng pagpapatawad kung ayaw mo nga ng Espiritu Santo ay gumagalaw sa buhay mo. So pag sinara mo yung puso mo dito, hindi sabihin na ayaw na ng Diyos sa'yo. Ikaw ang may ayaw sa Kanya. Kung kaya hindi na forgive yung kasalanan mo, not because He doesn't want to forgive you, but you yourself do not want to be forgiven. Kaya sinara mo yung buhay mo sa Kanya. Kaya ito yung sin against the Holy Spirit. Nung sinasara mo na yung posibilidad na makapagbago ka ng sarili mo at matanggap mo ang pagpapatawad ng ating Panginoon sa pamamagitan ng pagtanggap mo ng Espiritu Santo. Yung canon law nagsasabi na canon 989, ito lang para maging maliwanag lang sa inyo, na after having reached the age of discretion, at yan ay 7 years old, each member of the faithful is obliged to confess faithfully his or her grave sins at least once a year. No? At least once a year makapag-confess ka. Kung every month ka magpo-confess, mas mabuti kasi mas matingnan mo ng gusto kung ano yung takbo ng buhay mo. Pero yung talagang nire-require sa atin, maliban na kung sunod-sunod yung mortal sin o grave sin na ginagawa mo. Pero kung halos venial sins lang yung mga commit mo, kahit na once a year ay hinahayaan tayo ng ating simbahan. Pero ang tanong ko nga, paano mo nga malaman na yung venial ay venial? Minsan kung walang katulong, walang tutulong sa'yo, natitingnan yan ay napapabayaan natin. So balik tayo doon sa palegas. By now siguro na memorize na natin yung palegas. Kasi pag hindi mo alam yun, pag hindi mo kilala yun, kaya lang may rule tayo na sinasabi na know your enemy. Kailangan malaman mo kung sino mga enemy mo. Pag hindi mo alam, may ginagawa na siya, parang wala lang sa'yo. So yung palegas, letter T for, letter A for, letter L for, letter E for, letter G, gluttony, letter A, avarice, letter S, sloth. Yun yung laziness. So kung aware tayo doon, di malalaman natin na, ito pala yung mga 7 capital sins. Kanina, nabanggit ko at sinasabi yan sa Catechism of the Catholic Church, paragraph 1866. Yan yung 7 capital sins. Capital siya dahil doon nagmumula yung iba pang mga kasalanan. Siya ang pinagmumulan ng lahat ng mga kasalanan dito sa mundo. Pride, anger, lust, envy, gluttony, avarice, sloth. Wala lang ibang pinanggagalingan yan, kundi yung 7 na yan. Yun yung 7 capital sins. Ngayon, bago yung third point, may kwenta. At ito ay, kung gaano ka-precise ito, hindi ako masyadong sigurado. Pero may lesson tayo makukuha dito. Ito yung lesson na makukuha natin sa Chinese bamboo tree. When you plant a Chinese bamboo tree, sabi nila, it takes a long time before siya ay tutubo at lalago. It takes a long time before it grows. After ng first year na tinanim mo siya, wala kang nakikita na tumutubo. After second year, wala kang nakikita na tumutubo. After third year, wala kang halos nakikita na tumutubo. After the fourth year, wala kang nakikita. Kung asar na asar ka na, siyempre, ano na gagawin mo doon? Hindi, pabayaan mo lang siya. Kung iba ka niyan, ano pa nila, para lang tuluyan na mawala yan. Hindi ka naman pala tumutubod, wala kang kwenta. Kasi 4 na taon na, wala gagalaw-galaw doon na makikita mo. Ngayon, kung talagang naasar ka at wala ka nang gagawin sa kanya, sayang naman. Dahil sa 5th year niya, ay lalabas pala siya. Pero paglabas niya, within a matter of few weeks, ilang weeks lang, 80 feet, 90 feet na siya. Napakabilis ng pagtubo at paglago niya. Napakabilis ng pagtaas niya. In just a matter of few weeks, but only after its 5th year.
Bakit? Ano kayang reason doon? Kasi sabi nila, sabi sa kwento, during the first years, wala mo lang ang makikitang paakyat dahil nag-spread yung mga roots niya. Nag-spread yung mga roots niya malalim at nag-spread wide, deep and wide. Para ano? Para to prepare doon sa pagtaas ng Chinese bamboo tree na yun. Dahil pag hindi maganda yung foundation niya, konting hangin lang, konting ulan lang, ay babagsak at babagsak yun. Dahil napakataas niya, 90 feet, tapos walang foundation. So, ibig sabihin, kahit minsan, ay parang napakabagal at napakatagal ng ating paghihintay. Eh, meron palang mga nangyayari na hindi lang natin alam. Kaya, sabihan mo yung tagal mo, friend, be patient. Minsan nakala natin wala nangyayari sa dasal natin na minsan nakakalimutan pa natin. O dasal natin na minsan nandyan, minsan wala. Minsan makakasimba tayo, minsan hindi. Parang wala namang nangyayari sa buhay spiritual natin. Parang hindi naman tayo